Sa Mexico City, kung saan ang kaguluhan sa lungsod ay naghahalo sa kagandahan ng ninuno, isang lalaking nagngangalang Gabriel Montero ang namamahala sa imperyo na hindi kailanman naitayo ng kanyang ama. Sa edad na 38, si Gabriel ay isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Mayari ng isang kadena ng mga marangyang hotel na kumalat sa buong Latin America, hinahangaan siya ng kanyang mga namumuhunan at kinatatakutan ng kanyang mga kakumpetensya. Pero wala naman talagang nakakakilala sa kanya. Sa mga pahayagan, inilarawan si Gabriel bilang isang pangitain. Sa social media, isang nakareserba na lalaki. Ngunit sa likod ng salamin na pader ng punong himpilan ng Montero Group, may isang lalaking hindi nagtitiwala sa lahat, pati na ang kanyang sarili. Ang kanyang gawain ay nakatime na gising siya ng 5 nag-ehersisyo, nag-review ng mga ulat, at pumirma ng mga kontrata na multimilyong dolyar bago sumikat ang araw. Walang puwang para sa mga nakakagambala o para sa mga emosyonal na bono. Simple lang ang motto niya, don't trust, control. Samantala, sa kabilang panig ng bayan malayo sa mga skyscraper at cocktail na hinahain ng French champagne ni isang babae na nagngangalang Mirna, na may magulong buhok at pagod na mga mata, ay naghahanda ng 4 na bata para sa paaralan sa komunidad. Sina Hugo, Helena, Hitor at Helosa, 7 taong gulang, ay triplets. O sa halip, 4 na beses silang nag-aaway, bagamat walang naniwala sa unang tingin. Ang ikinagulat ng mga tao ay hindi ang katotohanan na sila ay magkakapatid na kasingedad kundi ang 4 na ito ay magkapareho. At higit pa riyan sila ay kapareho ni Gabriel Montero. Hindi nagtatrabaho si Mirna sa isang formal na kontrata. Nakatira siya mula sa mga informal na serbisyo, nagbebenta ng mga cake sa parisukat o naglilinis ng mga bahay ng pamilya. Tapat siya, ngunit itinatago niya ang isang lihim na kumakain sa kanya gabi-gabi. Habang nag-aayos ng isa pang marangyang kusina sa South Zone, nakinig si Mirna sa zihi ng kanyang boss na nagsasalita tungkol sa isang bagong resort ng Montero Group sa Cancun. Lumitaw ang imahe ni Gabriel sa screen at iniiwasan niya ang kanyang mga mata na tila hinahabol siya ng mukha na iyon. O baka naman may naalala siyang hindi niya makakalimutan. Sa gabing iyon, lumahok si Gabriel sa isang charity dinner na itinaguyod ng kanyang pundasyon. Mga kamera, flash sa pilitang ngiti. Mga donasyon ng milyonaryo na naging headline kinabukasan. Sa pagtatapos ng kaganapan, nang makasakay sa kanyang nakabaluti na kotse, humingi ng paumanhin ang driver para sa paglihis sa ruta. Isang aksidente ang nakaharang sa Main Avenue. Pagkatapos ay tumawid ang kotse sa isang peripheral na rehiyon na hindi alam ni Gabriel o nagkunwaring hindi maalala. Nang magkagayoy nagsimula ang lahat. Sa bangketa ng isang malabong ilaw na kalye, 4 na bata ang naglaro ng pagtatago sa pagitan ng mga poste at mga sirang bangko. Si Gabriel, na naabala sa pagtingin sa kanyang cellphone, ay tumingala sandali. At nagyayelo ito. 4 na mukha. 4 na salamin. 4 na kopya ng kanyang sarili ngunit sa miniature. Itigil mo na ang kotse. Utos niya, ang kanyang tinig ay nakadikit sa kanyang lalamunan. Nagalinlangan ang driver ngunit sumunod. Dahan-dahang bumaba si Gabriel. Tumigil sa paglalaro ang mga bata, natatakot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga mukha niya ay sa kanya. Bawat detalye. Ang hugis ng kanyang baba, ang arko na kilay, ang bahagyang baluktot na ilong ng lumang bali na dinanas niya noong teenager siya. Isang panginginig ang bumaba sa kanyang gulugod. Sino ka? Tanong niya, halos walang boses. Si Helena, ang pinakawalang takot, ay sumagot. Nakatira kami dito. Ikaw ba ang aming ama? Ang epekto ay parang suntok sa tiyan. Tumalikod siya ng isang hakbang. Bago pa man siya makapag-react ay tumakbo si Mirna mula sa sulok, nakasabit ang buhok sa hangin, nagpanik ang kanyang mukha. Pumasok AJD, Helena. Sumigaw siya, nagumapaw. Kayong lahat. Ipasok ngayon. Sumunod ang mga bata, natatakot. Napatingin sa kanya si Gabriel. Nagtagpo ang mga mata para sa isang walang hanggang segundo. Naramdaman ni Mirna na nawala ang lupa mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Alam niyang darating ang araw na iyon. Hindi ko lang naisip na darating ito ng biglaan. Ikaw, bulong ni Gabriel. Paano? Umalis ka, Gabriel. Hindi ka nabibilang dito.
Sabi niya, matatag ngunit may nanginginig na tinig. Hindi siya sumagot. Sumakay na lang siya sa kotse, nakatingin sa rearview mirror hanggang sa mawala ang mga bata sa likod ng kalawangin na metal na pinto. Sa loob ng sasakyan ay ganap na katahimikan. Maliban sa ingay ng sariling puso na tumitibok sa kanyang mga tainga. Isang misteryo ang nabuo. At si Gabriel, ang lalaking nag-aakalang kontrolado niya ang lahat, ay natanto na may isang bagay o isang tao na lubos na hindi niya kontrolado. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dumating ang bukang liwayway sa Mexico City na may tunog ng mga sungay, mga nagtitinda sa kalye at ang amoy ng tamales na inihahanda sa mga sulok ng kalye. Biyernes noon, ngunit para kay Gabriel Montiro ang panahon ay tila hindi sumusunod sa parehong bilis tulad ng iba pang bahagi ng mundo mula ng gabing iyon. Halos hindi siya nakatulog. Umiikot ang kanyang isipan sa mga bilog, nirerepaso ang mga mukha ng mga bata, na tila may tatoo sa kanyang retina. Sa opisina ng penthouse, na napapalibutan ng mga pader ng salamin na nagpapakita ng konkretong skyline ng kabisera ng Mexico, nakatitig si Gabriel sa screen ng computer nang walang nakikita. Ang kanyang kasosyo na si Alvaro Pia ay pumasok ng hindi inaabisuhan. Mukhang kakilakilabot ka. Sabi niya, tinanggal ang kanyang salaming pangaraw at ibinaba ito sa mesa. Sa opisina ka ba natutulog? Hindi agad sumagot si Gabriel. Si Alvaro ay matagal na niyang kaibigan, isa sa iilan na sinamahan ang kanyang pagunlad mula pa noong siya ay isang ambisyosong tagapamahala ng hotel lamang. Si Alvaro ay madali, matalino at alam ang mga multo na itinatago ni Gabriel. Nakakita ka na ba ng tao? Pareho ba ang mukha mo? Sa wakas ay nagtanong si Gabriel. Tumango si Alvaro Franzio. Clone? Nawawalang kapatid? Nakatagong kamera? Umiling si Gabriel, walang katatawanan. Pagkatapos ay ikinuwento niya sa ilang salita ang nasaksihan niya kagabi. Ang tono ay malamig, halos klinikal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito sa loob. Mga bata. 4. Tulad mo. Sinubukan ni Alvaro na magdemanda. At ang babaeng ito. Kilala mo ba siya? Myrna. Sabi ni Gabriel, ang pangalan ay lumalabas sa kanyang bibig na parang isang sinaunang lihim. Sumandal si Alvaro sa leather chair at nag-cruise ang kanyang mga braso. Yan ba ang pangalan na nakita ko sa isang lumang email mula sa tatay mo? Hindi sumagot si Gabriel, ngunit sapat na ang katahimikan. Samantala, sa isang disenteng komunidad sa kapitbahayan ng Iztapalapa, inihahanda ni Myrna ang kanyang mga anak para sa isa pang araw. Araw ng paaralan iyon at, kahit na may tensyon ng gabi bago, ayaw niyang mawala ang kanilang gawain. Ang paaralan ay pampubliko, maliit, ngunit mayroon itong isang matatag na punong guro na naniniwala sa kinabukasan ng mga bata mula sa periphery. Sa pintuan ng paaralan, nagpaalam si Myrna sa 4 sa pamamagitan ng isang mabilis na halik at umalis bago pa man dumating ang sinuman upang simulan ang isang usapan. Hinarang siya ng kanyang kapitbahay na si Doa Carmen habang nasa daan. Myrna, nakita kita kahapon. Ang itim na kotse na iyon. Galing ba ito sa pulisya? Nagatubili si Myrna. Hindi, Carmen. Isang tao lang ang nawala. Hindi na palunok ni Doa Carmen ang sagot, pero hinayaan mo na lang ito. Kung kailangan mo ng tulong, alam mo. Sabi niya habang hinahaplos ang braso ni Myrna. 17 sa daan patungo sa trabaho, dumaan si Myrna sa isang makulay na mural na may mga imahe ng Birhen ng Guadalupe, mga bulaklak at mga parirala ng pananampalataya. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata at bumulong. Tulungan niyo po akong protektahan ang aking mga anak. Hindi nila malalaman ang katotohanan. Hindi pa. 18 samantala, nagpasya si Gabriel na kumilos. Nagupa siya ng isang pribadong investigador, si Ramrez, isang bihasang at maingat na dating opisyal ng pulisya, na may malawak na network ng mga kontak sa pinakamahirap na kapitbahayan ng lungsod. Alamin ang lahat tungkol sa babaeng ito. Saan ka nakatira, kung saan ka nagtatrabaho, kaninong buhay ka nakatira. Mahigpit na utos ni Gabriel. Ngunit walang diskarte. Walang sinuman ang makakaalam. Tumango si Ramrez at nagayos na ng plano.
Sa araw ding iyon, nakipagpulong si Gabriel sa mga mamumuhunan ng Hapon na interesadong palawakin ang hotel chain sa Caribbean. Nagsalita siya, nagbigay ng mga numero, sumagot sa mga tanong. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Habang naglalakad palabas ng kwarto ay tumigil siya sa harap ng bintana ng isang tindahan. Sa loob, isang manikin ang nakasuot ng damit para sa mga bata, isang asul na polo na may maliit na soro na bordado sa bulsa. Yung isa sa mga bata na nagsusuot kagabi. Mga anak ko ba sila? Tanong niya. Ang ideya ay tila walang katuturan. Ngunit bakit niya nakita sa kanila ang parehong hitsura na nakikita niya tuwing umaga sa salamin? Sa kabilang banda, naramdaman naman ni Mira ang pagipit. Sa pagtatapos ng araw, habang naglilinis ng opisina ng isang abogado, dumaan siya sa isang silid kung saan may isang palabas sa GE na nagkomento tungkol sa mga artista at negosyo. Ang imahe ni Gabriel Montero ay lumitaw muli sa screen, tumatawa kasama ang mga namumuhunan na nakasuot ng designer suit. Alam na niya. Diyos ko, alam niya. Alam niya na ang nakaraan ay hindi maaaring ilibing magpakailanman. Ngunit alam din niya na kung malalaman ni Gabriel ang lahat, magkakaroon siya ng kapangyarihang sirain ang simple ngunit tapat na buhay na itinayo niya kasama ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, pareho silang nakatulog ng mahigpit. Isa na may pag-aalinlangan. Ang isa naman ay natatakot. Ngunit muling nagbanggaan ang dalawa dahil sa tadhana. At walang sinuman ang makakatakas ng walang pinsala. Noong Lunes ng umaga, nakatanggap si Gabriel Montero ng isang brown envelope sa kanyang mesa na maingat na inihatid ni Ramirez. Napanatili ng investigador ang matibay na posisyon, ngunit may tensyon sa kanyang mga mata na agad na napansin ni Gabriel. May nakuha ka ba? Tanong niya, prangka. Tumango si Ramirez. Higit pa sa naisip ko. Ang babae ay si Myrna Lopez, 35 taong gulang. Halos 8 taon na siyang naninirahan sa Iztapalapa. Nagtatrabaho siya bilang isang day laborer sa 3 magkakaibang bahay, kabilang ang tirahan ng isang retiradong federal na hukom. Hindi siya kailanman nag-asawa. Hindi siya kailanman nagparehistro ng isang ama para sa kanyang mga anak. At nagatubili si Ramirez. Totoo ba? Tanong ni Gabriel. Ang pagbubuntis. Ayon sa mga medical record, nangyari ito matapos ang artificial insemination. Ngunit, ang klinika kung saan isinagawa ang pamamaraan ay nabangkarote pagkaraan ng ilang sandali. At ang doktor na namamahala, nawala. 23 nakasimangot si Gabriel at kinuha ang mga dokumento. Ang mga kopya ng medical record ay nagpapahiwatig ng isang pangalan na matagal na niyang hindi nakikita, si Effie Samuel Villalobos. Isang pangalan na agad na nagdala ng hindi komportable na mga alaala dahil ito ang pinagkakatiwalaang doktor ng kanyang ama. Ang parehong isa na sinamahan siya sa mga pribadong konsultasyon, ang parehong isa na nawala pagkatapos ng biglaang pagkamatay ng patriarka. Gusto kong hanapin mo ang lalaking ito. Sabi ni Gabriel, mas tensyonado ang boses niya kaysa sa inaakala niya. Bantayan mo na lang ang bahay ni Ryan. Gusto kong malaman ang lahat. Bawat hakbang. Bawat pagbisita. Tumango si Ramirez. Ngunit bago umalis, nagkomento siya. Sir, kung papayagan mo ako, ang mga bata. Nakakagulat na ang mga ito ay katulad ng Panginoon. Hindi lamang ito isang impresyon. Tahimik si Gabriel, nakatingin sa bintana. Mula sa itaas, ang lungsod ay tila maliit. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang napapaligiran siya sa lahat ng panig. Sa labas, nagsimulang mapansin ni Myrna ang kakaibang mga galaw. Isang kotse ang nakaparada ng ilang oras sa kanto. Isang lalaki na tila palaging nakatingin sa kanyang pintuan. Alam niyang nasa likod niya si Gabriel. Alam ko na makapangyarihan siya at malalaman niya ang lahat. Ngunit ang pinakamalaking kinatatakutan niya ay may gusto siya. Inay, bakit palaging nakatingin sa bahay namin ang lalaking iyon? Tanong ni Helena na nakasimangot. Hinawakan ito ni Myrna. Siya ang bagong kapitbahay sa tabi ng pintuan. Inaayos nito ang facade. Ngunit ang mga bata ay hindi mga mangmang. At si Hugo, ang pinaka-introspective sa apat, ay gumuhit sa kanyang notebook ng isang matangkad na lalaki na nakasuot ng maitim na Amerikana at salamin tulad ng gabi na nakita nila si Gabriel.
Nang sumunod na linggo, nagkaroon ng pagsabog si Gabriel sa trabaho. Sa isang pagpupulong sa mga direktor ng hotel chain, bigla siyang tumayo mula sa mesa nang marinig niya ang isang kaswal na komento tungkol sa pagiging ama. Ayokong pag-usapan ang tungkol sa personal na buhay ko. Sigaw niya at lumabas ng silid ng mahiyain. Sinundan siya ni Alvaro papunta sa hallway. Pare, anong nangyayari sa iyo? Noon pa man ay malamig ka na, pero ngayon natatakot ka. Tiningnan siya ni Gabriel na may mga mata na nag-aapoy sa galit. Paano kung may 4 na anak ako at wala namang nagsabi sa akin? Walang reaksyon si Alvaro. Ngunit, nag-insemination siya, di ba? Hindi ka nito kinasangkutan. Paano kung mawala na ang semen ko? Paano kung ang tatay ko? Tumigil si Gabriel. Huminga siya ng malalim. Paano kung may ginawa ang tatay ko nang hindi ako sinabi? Dumilat si Alvaro na sumisipsip ng kalokohan ng sitwasyon. Baka naman kasi ang tatay mo ang nag-donate ng genetic material niya. Nang walang pahintulot mo. Wala naman akong sinasabi. Ako lang. Sinimulan niyang maunawaan kung ano ang marahil ay ginawa niya. Ginugo ni Gabriel ang sumunod na ilang araw sa pag-aayos ng mga lumang file mula sa kumpanya ng kanyang ama, mga talaan sa pananalapi, mga nakalimutang dokumento. At doon niya natagpuan ang isang bagay na nagpalamig sa kanyang gulugod buwanang paglilipat sa klinika ni E.C. Villalobos na ginawa ng higit sa 2 taon. Lahat ay nagpapahiwatig na ginamit ng ama ni Gabriel ang klinika para sa isang bagay at si Myrna ang sentro. Samantala, nagdesisyon si Mira na kumilos. Hinanap niya si Father Esteban mula sa parokya sa kapitbahayan. Isang simple ngunit mapagkakatiwalaang lalaki, nakilala siya mula pa noong dumalo siya sa mga kurso sa catechesis noong teenager siya. Alam niya. Sabi niya, halos umiyak. Nakita ko yun sa mga mata niya. Kinilala niya ang mga bata. Maingat na nakinig si Father Esteban. At ikaw, Myrna. Handa ka na bang magsabi ng totoo? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang pabayaan na ilayo niya sa akin ang mga anak ko. Ngunit ang pagtatago nito ay hindi rin magpoprotekta sa kanila magpakailanman. Kung ano ang gusto ni Gabriel, hindi mo alam. Ngunit kung ano ang kailangan nila. Ito ang katotohanan. Balang araw, sooner or later, darating din ito. Nang gabing iyon, ipinarada ni Gabriel ang kanyang kotse sa tapat ng bahay ni Myrna. Pinagmasdan niya ang pagpatay ng ilaw, isa-isa. At pagkatapos, nang makita niya ang mga mukha ng mga bata sa pamamagitan ng mga bitak sa bintana, bumulong siya sa kanyang sarili. Kung yung mga anak ko, walang sinuman ang magtatago sa kanila mula sa akin. Sa mga sandaling iyon, hindi na ito tungkol lamang sa pag-alam ng katotohanan. Ito ay tungkol sa kontrol. Hustisya. Marahil ay may mas malalim na bagay na hindi pa niya handang aminin. Nang sumunod na linggo, nakatanggap si Gabriel ng tawag mula sa kanyang personal na abogado na si Mariano Ortega, isang maingat na tao na dalubhasa sa batas ng pamilya at negosyo. Siya ang tipo na hindi kailanman nagtanong ng mga hindi kinakailangang tanong ngunit alam ng eksakto kung kailan magsasalita. Kailangan kong mag-isip ka ng isang bagay para sa akin. Sabi ni Gabriel na iniabot sa kanya ang dossier, kasama ang mga dokumento ng klinika at ang mga talaan ng insemination. Tahimik na binasa ni A.C. Mariano ng ilang minuto, nakasimangot at, sa wakas, nagsalita. Kung ang mga batang ito ay talagang sa iyo, Gabriel, at kung gusto mo ng legal na pagkilala. Mahaba ang labanan. Lalo na kung tutol ang ina. Paano kung gusto ko ng pag-ingat? So, hindi lang naman sa TV lang yan. Kailangan mong patunayan hindi lamang ang pagiging ama, kundi pati na rin na ang pamumuhay sa iyo ay magiging pinakamahusay para sa kanila. Hindi agad sumagot si Gabriel. Ang bigat ng salitang bantay ay tila mas totoo kaysa sa anumang kontrata ng milyonaryo na pinirmahan niya. Samantala, naramdaman ni Myrna ang pagtatapos ng pagkubkob. Nang makaalis siya sa trabaho, nakakita siya ng sobre sa ilalim ng tagapaglinis ng kanyang kotse sa loob, isang larawan lamang. Si Gabriel, nakatayo sa tapat ng kalsada, pinagmamasdan ang kanyang bahay. Naramdaman niya ang pag-ikot ng lupa. Tumakbo siya papunta sa paaralan ng mga bata at niyakap sila ng mahigpit, na tila may mag-aagaw sa kanila sa kanyang mga bisig.
Nang gabing iyon, tinawagan niya ang tanging tao na makakatulong sa kanya sa praktikal na paraan si Varia, isang matandang kaibigan mula sa kanyang kabataan na ngayon ay isang social worker. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili, Myrna. Kung sinubukan niyang idemanda ka o humingi ng test, maaaring mawala sa iyong kontrol ang mga bagay-bagay. Babala ni Valeria. At ano ang gagawin ko? Maghanap ka na lang ng abogado. Isang mabuti at mabilis. Kung maaari, naghain siya ng kahilingan para sa eksklusibong pag-aalaga na nagsasabing tinalikuran niya ang pagiging ama mula ng ipanganak. Nagatubili si Myrna. Ngunit hindi niya alam. At gusto mo ba talagang malaman niya? Dahil kung mapapatunayan niya na siya ang ama, maaari pa siyang humingi ng pagbisita. O mas masahol pa. Sa kabilang panig ng bayan, si Alvaro ay kasangkot sa isa pang suplot na nakakakuha ng timbang siya ay nilapitan ng isang investigative journalist, si Luca Rojas, na nagangkin na nakatanggap ng mga hindi nagpapakilalang dokumento na may katibayan na ang ama ni Gabriel ay kasangkot sa mga etikal na iskandalo sa pagmamanipula ng genetic data. Kung ito ay tumagas, maaari itong ibagsak ang pangalang Montero. Binalaan si Alvaro pagkatapos ng isang lihim na pagpupulong kay Gabriel. Sa palagay mo ba ay ilalathala niya ito? Kilala ko siya. Kung hindi tayo magbibigay ng kapalit, gusto ba niya ng pera? Hindi. Nais niya ang katotohanan. Nais niyang makausap ka. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang katotohanan. Ang salitang iyon ay lalong lumilitaw sa kanyang paligid. Kasabay nito, nagsimulang magtanong ang mga bata ng mahihirap na tanong. Si Hugo, na mas mapagmasid, ay nagsimulang magsama-sama ng isang timeline na may mga petsa at lumang larawan na natagpuan niya sa mga aparador. Natuklasan niya ang isang nakatagong album na may mga imahe ng buntis na ina at sa isang nakasulat na sulok ng isang pahina ay isang pangalan na hindi niya nakilala Villalobos. Inay, sino ba to? Tanong niya. Nagyayelo si Myrna. Isang doktor. Sa panahon na ikay ipinanganak, siya ba ang tatay natin? Sinubukan niyang ngumiti. Pare-pareho lang naman ang tatay mo. Ngunit ito, hindi iyon ang mahalaga. Lumipas ang mga araw at kumalat ang balita sa mga kapitbahayan sa paligid ang City Hall ay magsasagawa ng pagsasaayos ng lungsod sa rehiyon kung saan nakatira si Myrna at ilang bahay ang tatanggalin. Kabilang sa mga ito ang kanyang. Isang deadline ang ibinigay 15 araw. Ang bagong presyo na ito ay bumagsak na parang bomba. Dahil walang katatagan, walang tahanan, at nakatago si Gabriel, naramdaman ni Myrna na bumagsak ang lahat. Pagkatapos ay nagpasya siyang bisitahin ang lumang gusali ng klinika ng insemination. Inabandona ito, natatakpan ng graffiti at basag na salamin. Sa kalawangin na gate, isang bagong padlock. Ngunit may nakatingin sa kanya. Isang lalaking nakatayo sa malayo. At nang makita niya itong papalapit ay tumalikod siya at naglaho sa gilid ng alley. Sinubukan niyang abutin siya, ngunit nawala ito. Maya-maya pa ay nakatanggap siya ng anonymous message sa kanyang cellphone. Itigil ang paghukay. May mga lihim na hindi pa nabubunyag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngayon ay malinaw na bukod kay Gabriel, may iba pang kasangkot sa lahat ng ito. Isang tao na ayaw na malaman ang katotohanan. Tumataas ang tensyon. Tumatakbo ang oras. Sa wakas, ang nakaraan ay nagsimulang magpakita ng kanyang mga kuko. Isang malungkot na umaga nang matanggap ni Gabriel ang tawag na permanenteng makagambala sa kanyang gawain. Sa kabilang dulo ng linya, nanginginig ang tinig ni Ramrez hindi pangkaraniwan para sa isang lalaking sanay na sa underworld. Natagpuan ko si Villalobos. Tumayo si Gabriel sa kanyang upuan. Nasaan siya? Sa isang liblib na nayon sa Puebla. Binago niya ang kanyang pangalan, ngunit kinumpirma ito ng isang kontak mula sa lumang klinika. Nakatira siya sa pag-iisa. Tila sa akin. Natatakot. Nang walang pag-aatubili, kinuha ni Gabriel ang susi ng kotse at kinansela ang lahat ng appointment para sa araw na iyon. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa mababang bahay na may mga pader na nagbabalat at kalawangin na mga rehas. Naghihintay sa kanya si Ramrez sa kanto. Alam niya na darating ka. Ngunit humingi siya ng diskresyon. Pumasok si Gabriel.
Madilim ang loob, amoy amag at gamot. Ang lalaking dating kilalang doktor ay mukhang multo na ngayon payat. Lumubog ang mga mata at nanginginig na mga kamay. Alam mo naman kung bakit ako nandito. Nagsimula si Gabriel. Tumango si Villalobos. Mabigat ang titi niya. Ang iyong ama. Pinilit ako. Sabi niya sa mababang tinig. Sabi ko nga, para mapanatili ang pangalan ng pamilya. Na hindi mo malalaman. Naramdaman ni Gabriel ang paninikip sa kanyang dibdib. Panatilihin mula sa ano? Dinala niya ang kanyang genetic material. Sinabi niya na ito ay para sa siyentipikong paggamit. Mga pagsubok sa pagkamayabong. Pagkatapos ay iniutos niya itong gamitin sa insemination. Pinili si Myrna. Isang mapagpakumbabang dalaga. Walang kaalaman. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang semilya. Akala ko galing ito sa isang anonymous donor. Tumayo si Gabriel na naglalakad pabalik-balik na tila kailangan niyang makatakas mula sa kanyang sariling balat. Kaya ito ay totoo. Akin ba ang mga bata? Kinumpirma ni Villalobos na may mabagal na pagtanggi. Genetically at biologically. Sila ang kanyang mga anak. Ang epekto ng paghahayag ay mas malalim kaysa inaasahan ni Gabriel. Ang lalaking noon pa man ay may kontrol sa lahat ng bagay, ngayon ay napagtanto na ang pinakamalaking lihim ng kanyang buhay ay minamanipula ng kanyang sariling ama. Bakit siya? Tanong niya. Pinag-aralan ng tatay mo ang profile niya. Isang prinsipyo, malusog at walang koneksyon. Madaling mawala sa sistema. Napalunok si Gabriel. Lahat ay may katuturan ngayon ang pagkawala ng klinika, ang buwan ng pagbabayad, ang kawalan ng mga talaan ng donor. At bakit ka nawala? Dahil pinagbantaan nila ako. Nakipag-ugnayan ang mga tao sa kanyang ama. Nang mamatay siya, alam kong panahon na bago may dumating sa katotohanan. Pagkatapos ay nawala ako. Umalis si Gabriel sa bahay na ang kanyang katawan ay tensyon at ang kanyang isip ay gulo. Hindi niya alam kung siya ay galit, nahihiya o nawasak. Naramdaman niyang pinagtaksilan siya. Ngunit hindi para kay Myrna. Sa pamamagitan ng kanyang sariling pamilya. Nang araw ding iyon, sa Iztapalapa, naghahanda si Myrna ng maleta na may mga damit at dokumento. Desidido siyang umalis sa lungsod bago siya mawala ang lahat. Si Varia, ang kanyang kaibigan sa social worker, ay lumitaw sa sorpresa. Hindi ka pwedeng tumakas, Myrna. Ito ay magiging mas masahol pa. Wala na akong paraan para makalabas. Ilayo niya sa akin ang mga anak ko. Napatunayan na niya na kaya niyang gawin ang lahat. Hinawakan siya ni Valeria sa balikat. Ngunit nasa iyo ang katotohanan. At ngayon kailangan niyang makipaglaban sa kanya, hindi sa kanya. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho si Gabriel pabalik sa kabisera, dumaan siya sa isang walang laman na parisukat at pinahinto ang kotse. Kailangan ko ng hangin. Ng katahimikan. Doon tumunog ang cellphone niya. Hindi kilalang numero. Kumusta? Sumagot ang isang elektronikong tinig. Ang katotohanan ay may presyo. Kung patuloy kang maghuhukay, mawawalan ka ng higit pa kaysa sa inaakala mo. Tumingin siya sa paligid. Walang sinuman. Tanging ang tunog ng hangin at ang mga sanga na umiindayog. Bumaba ang tawag. Sinubukan niyang bumalik, ngunit hindi aktibo ang numero. May mali. Napakamali. Higit pa yan sa kwento kay Myrna. May iba pang kasangkot at handang gawin ang lahat para mapanatiling mailibing ang lihim. Pagkatapos ay ginawa ni Gabriel ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Personal siyang nagpunta sa bahay ni Myrna, sa gabi, nang walang mga security guard, nang walang ramrez, nang hindi inaalerto ang sinuman. Binuksan niya ang pinto na may tensyonadong ekspresyon. Alam ko na ang lahat. Sabi niya. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumingin sa malayo. Kaya alam mo na hindi ko kailanman nais iyon. Alam ko. Sumagot siya, taos puso. Pero mga anak ko sila. At ngayon, sila rin ang mundo ko. Napaluha si Myrna, nakasandal sa pintuan. Ano ang gagawin mo? Labanan. Kanino niya inilalagay ito? Laban sa mga taong gumagamit sa atin. Para sa kanila. Para sa iyo. Para sa akin.
Sa sandaling iyon, may nagbago. Hindi na ito naging digmaan sa pagitan ni Gabriel at Myrna. Silang dalawa ay laban sa isang kaaway na nakatago pa rin ngunit malapit ng ibunyag. Sa umaga pagkatapos ng pag-uusap kay Myrna, nagising si Gabriel na may kakaibang sensasyon, isang halo ng ginhawa at kagyat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng isang layunin sa kanyang mga hakbang na hindi kasangkot sa kita o pagpapalawak ng negosyo. Ngayon, nais niyang protektahan kung ano ang sa kanya hindi dahil sa kaakuhan, kundi dahil sa likas na katangian. Pero alam kong malayo pa ang narating ng laro. Pagdating sa kanyang opisina, nagulat si Gabriel kay Alvaro na naghihintay sa kanya na nakakrus ang mga braso at puno ng tensyon ang mukha. Ang mamamahayag, sabi ni Alvaro habang iniabot ang tableta. Nag-post siya. Sa screen, malinaw ang headline. Ang madilim na pamana ni Fernando Montero, pagmamanipula ng genetiko, iligal na mga donasyon at isang hindi nalutas na misteryo. Binanggit ng artikulo ang klinika ni E.C. Villalobos, ang mga pagbabayad na ginawa ng Montero Foundation, at binanggit ang isang mahirap na babae na ginamit bilang isang tatanggap ng walang kaalamang pahintulot. Walang mga pangalan. Ngunit si Myrna ay nakalarawan sa isang luma, malabo ngunit nakikilala profile photo. Gabriel Soco Mesa. Paano niya nagawa iyon? May nag-leak ng mga dokumento. Hindi ako iyon. Kinakabahan na sagot ni Alvaro. Ngunit ito ay magiging isang iskandalo. Pinag-uusapan na nila ang pagbubukas ng isang pampublikong investigasyon. Kasabay nito, sa Iztapalapa, binuksan ni Myrna ang pinto at natagpuan ang dalawang reporter na may mga mikropono at kamera na nakatutok sa kanya. Totoo ba na ikaw ang ina ng mga lihim na anak ni Gabriel Montero? Paano mo nakilala ang ama ng mga bata? Quadruplets ba talaga sila? Isinara ni Myrna ang pinto nang hindi nagsasalita, nanginginig. Napatingin sa kanya ang mga bata na nalilito. Hinawakan ni Hugo ang kanyang kamay. Okay lang ba tayo, inay? Lumuhod siya at niyakap sila ng mahigpit. Gagawin ko ang lahat para dyan. Si Gabriel, na may kamalayan sa kaguluhan, ay nagpatawag ng isang kagyat na press conference. Sa harap ng dose-dose ng mga kamera, ginawa niya ang hindi niya naisip na gagawin niya, binuksan niya ang kanyang puso sa publiko. Nitong mga nakaraang araw, natuklasan ko ang mga katotohanan na nagpabago sa buhay ko. Biktima ako ng mga desisyon ng tatay ko. May mga bata na kasangkot at sila ay inosente sa lahat ng ito. Ang masasabi ko ay poprotektahan ko sila. At upang protektahan ang kanilang ina na hindi kailanman nagkaroon ng boses o pagpipilian. Ang pahayag ay nagulat sa lahat. Sa social media, naghati-hati siya ng opinyon. Ang ilan ay nakita siya bilang isang matapang na ama, ang iba bilang isang oportunista na nagsisikap na linisin ang imahe. Ngunit sa mga nanonood, may isang lalaki na nanonood mula sa kadiliman ng isang marangyang opisina na nakapatay ang ilaw. Pinatay niya ang sisi at mumiti ng mapangakit. Kaya napagdesisyonan niyang hamunin ang kanyang ama. Kahit na matapos siyang mamatay. Ang taong ito ay si Marcelo Tavares, ang dating kanang kamay ni Fernando Montero, na ngayon ay namumuno sa isang ghost foundation na ginagamit upang maglaban ng pera mula sa mga lumang plano ng grupo. Alam niya na kung patuloy na magsisiyasat si Gabriel, hindi lang isyu ng mga bata ang malalaman niya. Kinabukasan, tinawag si Mira sa paaralan ng kanyang mga anak. Maingat siyang tinanggap ng punong guro. Nagkomento ang mga estudyante. May mga magulang na nagrereklamo tungkol sa exposure ng mga bata. Sabi nila nakakaapekto ito sa kapaligiran. Pero wala naman silang ginawa. Alam ko. At hindi ako sumasa ngayon doon. Ngunit pinipilit ako. Kailangan kong ilagay mo sila sa bahay ng ilang araw. Hanggang sa kumalma na ang lahat. Nalungkot si Myrna. Nang sabihin niya sa mga bata, naghimagsik si Hugo. Dahil ba tayo ay naiba? Hindi, mahal ko. Ito ay dahil hindi pa natututo ang mundo na harapin ang mga bagay na hindi nito nauunawaan. Nang malaman ito ni Gabriel, personal na nagpunta siya sa paaralan. Hinanap niya ang punong guro, ipinakita ang kanyang sarili ng may katatag at pagtahod, at nagalok ng suporta pinansyal at legal upang walang bata ang madiskrimina. Mag-aaral sila kahit saan nila gusto. At walang sinuman ang magpapatahimik sa kanila. Ang punong guro na nagulat sa posisyon ni Gabriel ay umatras. Nangako siyang muling pag-iisipan.
Samantala, inilipat ni Marcelo Tavares ang kanyang mga piyesa. Tumawag siya sa isang kontak sa opisina ng taga-usig at hiniling sa kanila na i-verify ang legalidad ng pag-iingat ng mga bata. Sa hapon ding iyon, nakatanggap si Myrna ng isang abiso sa hukuman, isang kahilingan para sa isang pagsisiyasat sa kanyang kapasidad bilang isang ina, batay sa hindi matatag na kapaligiran at hindi nararapat na pagkakalantad. Iyon na ang huling dayami. Tinawag niya si Gabriel na naputol ang kanyang tinig. Sinusubukan nilang alisin ang aking mga anak mula sa akin. Huminga ng malalim si Gabriel. Hindi, Myrna. Sinusubukan nilang alisin ang ating mga anak mula sa atin. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkatabi ang dalawa. Hindi lamang sa pamamagitan ng isang baluktot na nakaraan, kundi ng isang kasalukuyan na nangangailangan ng lakas ng loob. At isang kinabukasan na, magkasama, may kapangyarihan pa rin silang magbago. Ang pagtawag ng korte laban kay Myrna ang nag-trigger para sa isang bagong yugto sa buhay ni Gabriel Montero. Ang negosyante na dating nanalo sa mga numero at kontrata ay nahaharap ngayon sa isang labanan na nangangailangan ng isang bagay na mas mahirap: empatya, presensya at sangkatauhan. Nahaharap sa sitwasyon, ginawa ni Gabriel ang isang bagay na hindi niya nagawa sa kanyang buong karera: kumuha siya ng leave of absence mula sa kanyang mga tungkulin sa kumpanya. Pansamantalang ibinigay niya ang utos kay Alvaro at, sa isang pagpupulong sa mga shareholder, inihayag, "Kailangan kong makasama ang pamilya ko. Ang mundo ay maaaring maghintay. Aking mga anak, hindi." Ang desisyon ay tinanggap ng may pagkagulat at kahit na pag-aalinlangan. Ngunit para kay Gabriel, hindi na ito tungkol sa reputasyon nito, ay tungkol sa pagtubos. Nagrenta siya ng bahay malapit sa komunidad kung saan nakatira si Myrna, hindi para sa kaginhawahan, kundi para sa kalapitan. Nais niyang maging malapit, matutunan ang mga gawain ng mga bata, maunawaan ang pangaraw-araw na buhay na hindi niya alam. Ito ang unang pagkakataon na naamoy niya ang mga beans na niluluto sa kalan ng kahoy ni Doa Carmen, narinig ang pagugong ng mga takip ng palayok, at napagtanto kung gaano niya pinansin ang totoong mundo. Noong una ay nag-aalinlangan si Myrna. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita niya kay Gabriel, hindi ang lalaking ginampanan ng kanyang pamilya sa nakaraan, kundi isang taong tunay na nagsisikap na itama ang mga pagkakamali na minana niya. Bakit ngayon? Isang gabi ay nagtanong siya habang pinagmamasdan ng dalawa ang mga bata na nagguhit sa sahig ng sala. Kasi dati hindi ko alam kung sino ako. Ang alam ko lang ay ang bersyon na hinubog ng aking ama. Ngayon, natutuklasan ko kung ano ang pakiramdam na maging Gabriel nang wala ang kanyang pamana. Sina Hugo, Helena, Heitor at Helosa ay nagsimulang tukuyin si Gabriel, hindi na bilang ang tao mula sa sea, ngunit bilang Daddy Gabi, isang palayaw na nilikha ni Helena at pinagtibay ng mga kapatid na may tawa. Tumulong siya sa araling bahay, dinala siya sa palaruan, at natutong magbisikleta kasama si Heitor, na hinamon siyang bumaba sa dalisdis ng parisukat. Ngunit hindi tumigil ang mga hamon. Si Marcelo Tavares, na napilitan ng mga pagsisiyasat na binuksan, matapos ang artikulo ng mamamahayag na si Luca Rojas, ay pinaigting ang kanyang diskarte. Sinubukan niyang tiwali ang mga opisyal ng pamahalaan upang mapabilis ang proseso ng hukuman laban kay Myrna at, sa parehong oras, naglabas ng mga maling dokumento na nagpapahiwatig na makakatanggap siya ng pera kapalit ng pagpapabinhi, isang bagay na maglalagay sa kanyang pagiging angkop bilang isang ina. Sa kabila nito, nagdesisyon si Luca na kumilos nang makita niya ang mga kasinungalingan na kumakalat sa kanya. Hinanap niya ng diretsyo si Gabriel. Gusto mo ba talagang protektahan ang pamilyang ito? Kailangan mong malaman ang lahat tungkol kay Mark. Hindi ka lang niya sinusubukang patahimikin. Sinusubukan nitong pagtakpan ang mga krimen na nagsimula bago ka pa man ipanganak. Sa mga dokumentong inihatid ni Luca, sa wakas ay malinaw na nakita ni Gabriel si Marcelo ang kaugnayan sa pagitan ng madilim na nakaraan ng kanyang ama at ng mga tiwaling galamay na nakapalibot pa rin sa grupong Montero. Siya ang namamahala sa maruming negosyo, samantalang naniniwala si Gabriel na siya ang namumuno sa isang malinis na imperyo. Panahon na para ikot ang kasamaang ito sa usbong. Nagpatawag ng press conference si Gabriel. Ngunit sa pagkakataong ito, isinama niya si Myrna at ang kanyang mga anak sa tabi niya. Sa loob ng maraming taon, itinayo ko ang aking buhay sa isang pundasyon na akala ko ay matatag. Ngayon, natuklasan ko na ang bahagi ng minana ko ay bulok.
hindi na ako magiging kasabwat. Mula ngayon, isusuko ko ang mga namamahagi ng sektor ng biotechnology ng Grupong Montero. At nagsampa ako ng kaso laban kay Marcelo Tavares dahil sa pandaraya, pamimilit at maling paggamit ng corporate resources para sa iligal na layunin. Hinawakan ni Myrna ang kamay ni Gabriel nang lumitaw ang mga flashes sa harap nila. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nag-iisa. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya kumikilos para sa kapangyarihan, kundi para sa hustisya. Makalipas ang ilang araw, natigil ang proseso ng pagsisiyasat laban sa kanya. Sinabi ng hukom na kakulangan ang pare-pareho na ebidensya at kinilala ang pagtatangka ng paninirang puri ng mga panlabas na ahente. Formal nang sinimula ng Public Prosecutor's Office ang pagsisiyasat kay Marcelo. Ang mga bata, na ngayon ay bumalik sa paaralan, ay sinalubong ng isang maligayang mural na ginawa ng kanilang mga kaklase, na may mga guhit ng isang nakangiti na pamilya at isang banner na nakasulat na may mga lapis na may kulay din, katotohanan laging nanalo. Nang gabing iyon, habang natutulog ang kanyang mga anak, tiningnan ni Gabriel ang bawat isa sa kanila ng may magaan na puso. Pumasok si Myrna sa silid na may dalang isang tasa ng tsaa at umupo sa tabi niya. Masaya sila. Sa kauna-unahang pagkakataon, natutulog sila ng walang takot. Ngumiti si Gabriel. Sa kauna-unahang pagkakataon, natutulog ako ng payapa. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lalaking nakatira sa malamig na mga penthouse at meeting room na ang tunay na karangyaan ay ang naroroon. At na ang pamilyang hindi niya alam na umiiral, ay ngayon ang tanging bagay na talagang mahalaga. Ang orasan ay 527 ng umaga nang gisingin si Gabriel sa pamamagitan ng isang kagyat na tawag mula kay Elvaro. May problema kami. Seryoso. Tumayo si Gabriel sa kanyang mga paa. Magsalita. Naglaho na si Marcelo. Inalis nito ang mga tanggapan ng pundasyon sa mas mababa sa 12 oras. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Ngunit nagiwan siya ng isang piraso ng pinsala. Ang mga maling dokumento na itinanim niya tungkol kay Myrna ay nakarating sa opisina ng federal na taga-usi. Bubuksan nila muli ang investigasyon. Ipinasok ni Gabriel ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Ang pakiramdam na ang kaaway ay palaging isang hakbang ng mas maaga ay bumalik. May ebidensya po kami laban sa kanya. Pero may mga kaalyado siya sa likod ng mga eksena. At ngayon na ang pangalan ng iyong ama ay nasa mga headline muli, may mga puwersang pampulitika na nais na patahimikin ang lahat ng ito muli at sisihin ka sa proseso. Sa parehong umaga, nilapitan si Myrna ng 2 lalaking nakasuot ng itim na Amerikana habang dinadala ang mga bata sa paaralan. Tinawag ka para magbigay ng bagong patotoo. Sabi nila sabay abot ng papel. Ngunit, nalutas na ito. Nagprotesta siya. Ang imbestigasyon ay muling binuksan ng mas mataas na hukuman. Mas mahigpit na hinawakan ng mga bata ang kanyang kamay. Nagsimulang umiyak si Helosa. Si Doa Carmen, na nakatingin mula sa balkonahe, ay nagtungo sa gate. Hindi ka ba nahihiya? Natatakot ba ang isang ina sa harap ng kanyang mga anak? Hindi ito pinansin ng mga lalaki at umalis. Sa hapon ding iyon, nakipagkita sina Gabriel at Myrna kay Luca Rojas, ang mamamahayag. Nakatanggap din siya ng mga pagbabanta. Ang kanyang newsroom ay sinalakay noong nakaraang gabi at ang bahagi ng mga file ng kaso ay ninakaw. Desperado na si Marcelo. At mapanganib na libre. Sabi ni Luca. Alam niya na kapag nahulog siya, maraming tao ang dadalhin niya. Pati na rin ang mga politiko at mga hukom. Tiningnan ni Gabriel ang mga papeles na nakakalat sa mesa ni Luca, mga talaan ng mga iligal na paglilipat, pagmamanipula ng mga medikal na talaan, mapanlinlang na mga donasyon, pekeng mga dokumento. Isang bakas ng katiwalian na bumalik sa pundasyon ng kumpanya ng Montero. Hindi lang ito tungkol sa akin. Nitungkol kay Myrna. Sabi ni Gabriel. Ito ay tungkol sa pagputol ng isang kadena ng katahimikan. Tumango si Lucia. At may pagkakataon tayo. Ang hukom na susuriin ang kaso ni Myrna. Ito ay tapat. Kilala sa hindi pagipit. Ngunit kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kailangan mong maunawaan ang laki nito. Huminga ng malalim si Gabriel. Pagkatapos ay ibibigay namin ang lahat ng ito. Buksan natin ang mga file. Ipakita ang lahat ng itinatago ng aking ama.
lahat ng bagay na niloloko ni Marcelo. Hindi na protektahan ang isang imperyo na itinayo sa mga kasinungalingan. Ngunit bago iyon, may panganib kung tuluyan nang mawala si Marcelo, dadalhin niya ang mga huling piraso ng palaisipan. Kailangan nilang hanapin siya. Si Ramirez, ang dating pulis at ngayon ay pinagkakatiwalaang kaalyado, ay nasubaybayan ang isang signal. Gumamit si Marcelo ng isang pribadong speedboat upang makaalis ng bansa, ngunit ang isa sa mga security camera sa isang lihim na pantalan sa Veracruz ay nakuna ng isang larawan. Tahimik na sinuri ni Gabriel ang larawan. Sinira ng taong ito ang lahat ng pinaniniwalaan ng aking ina na ang aking ama. At ngayon ay nagbabanta itong sirain ang sinusubukan kong itayo, kasama ang aking mga anak. Pagkatapos ay oras na upang pumunta sa lahat ng paraan. Matibay na sabi ni Myrna. Wala nang takot. Wala nang pagtakas. 66 noong gabi bago ang bagong pagdinig ni Myrna, tinipon ni Gabriel ang lahat sa simpleng bahay na ngayon ay tahanan kung saan nabuo ang tunay na mga bono. Sina Hugo, Helena, Hector at Helosa ay nakaupo sa paligid ng mesa, nakikinig ng mabuti. Bukas, haharapin natin ang bagyo. Nagsimula si Gabriel. Kahit ano pa ang sabihin nila, kung ano ang gusto nilang gawin. Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Sisigaw ka ba sa korte? Tanong ni Hector, tumatawa. Kung ito ay para ipagtanggol ka. Sagot ni Gabriel, nakangiti. Pinagmasdan ni Myrna ang lahat ng tahimik na may mga mata na umiiyak. Natagpuan niya kay Gabriel ang hindi niya inaasahan, hindi lamang ang ama ng kanyang mga anak, kundi isang tunay na kapareha. Sa labas, pinagmamasdan ni Ramirez ang paggalaw ng kalsada. Totoo ang tensyon sa hangin. Alam ng lahat na kinabukasan, sa wakas ay husgahan ang katotohanan, ngunit alam din nila na gagawin ng mga makapangyarihang tao ang lahat para pigilan ito. Kinabukasan ay magbubukang liwayway na may tensyon. Ang lungsod ay susundin ang magulong ritmo nito, ngunit sa loob ng hukumang iyon, ang nakaraan at hinaharap ay magkakabanggaan. At walang sinuman ang lalabas ng pareho. Punong-puno ang silid ng hukuman. Ang mga kamera, mamamahayag, aktibista ng karapatan ng mga bata at mausisa ng mga mata ay nagsisiksikan sa mga upuan. Ang epekto ng kwento ay lumampas sa mga hangganan ng Mexico at nagkaroon ng internasyonal na proporsyon. Umupo si Myrna sa tabi ng abogado ng depensa, pilit na itinatago ang kanyang kaba. Nasa likuran si Gabriel, kasama ang kanyang mga anak. Mahigpit na hinawakan ng mga bata ang kanyang mga kamay, maingay ang mundo sa labas, ngunit doon, sa sandaling iyon, ang lahat ay tungkol sa paghatol na iyon. Sa kabilang banda, ang abogado ng prosekusyon na tinanggap ng mga kaalyado ni Marcelo ay nagbigay ng isang tumpok ng mga gawa-gawang ebidensya, mga diumanoy, hindi pagkakapare-pareho sa mga lumang pahayag. Mga pahiwatig na manipulahin ni Myrna ang sistema upang makakuha ng mga pakinabang sa pagiging ama ng mga bata. Ang aking kliyente ay isang matapat na babae na nagpalaki ng 4 na anak na may dignidad lamang. Hinalikan niya ang abogado ni Myrna. Ang mga pagtatangka sa paninirang puri ay mga diskarte ng isang tao na desperado na itago ang mas malalaking krimen. Humingi ng katahimikan ang hukom na mahigpit. Pagkatapos ay nagtungo siya sa silid. Gabriel Montero, nais mo bang magbigay ng iyong patotoo? Tumayo si Gabriel. Nagsnap ang mga flash. Naglakad siya papunta sa gitna ng silid ng matatag na hakbang, ngunit inilantad ng kanyang tingin ang emosyonal na karga na dala niya. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Hindi dahil sa pinili ko, kundi dahil itinatago nila ang katotohanan sa akin. Nagsimula siya. Nalaman ko na may 4 na anak ako. Nalaman ko na ginamit ng aking pamilya ang aking genetic material ng walang pahintulot ko. At nalaman ko na ang babaeng nagdusa ng husto sa lahat ng ito ay hindi humingi ng kahit ano. Sinubukan lamang niyang protektahan ang kanyang mga anak. At ngayon, gusto mo bang parusahan siya para doon? Ang silid ay ganap na tahimik. Ang pangalang Montero, na palaging sumasagisag sa kapangyarihan, ngayon ay sumasagisag sa ibang bagay para sa akin pagkakasala. Sumasagisag din ito sa pagkakataong magbago. Hindi ako nandito para linisin ang aking imahe. Nandito ako para linisin ang pangalan ng mga anak ko. At ang kanilang ina. Tumigil siya. Kinikilala ko ang responsibilidad ko.
Ngunit hindi ko tinatanggap na gawing biktima muli ang pamilyang ito. Tahimik na nagsulat ang hukom. Doon nangyari ang hindi inaasahan. Bumukas ng husto ang pinto ng korte. Isang opisyal ng federal na pulisya ang sumulong at iniabot ang isang sobre sa hukom. Sir, nakatanggap na po kami ng bagong ebidensya. Ito ay isang nakarecord na pagtatapat. Isinuot ng hukom ang kanyang salamin at binasa ang dokumento ng ilang minuto. Napatingin siya sa kwarto at nagulat siya. Ang tanggapan ng taga-usig ay nakatanggap lamang ng isang recording na ipinadala ng hindi nagpapakilala, na naglalaman ng tinig ni Marcelo Tavares na nagtapat sa pekeng mga dokumento at ang pagtatangka na i-incriminate si Myrna Alpez kapalit ng mga pabor sa politika. Ang silid ay sumabog sa mga bulong-bulong. Ipinatong ni Myrna ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Ipinikit ni Gabriel ang kanyang mga mata at huminga na para bang ilang buwan na siyang nakulong. Katahimikan. Tanong ng hukom. Sa pagtingin sa bagong ebidensya na ito, iniutos ko ang agarang pag-archive ng kaso laban kay Myrna Alpez. Bukod pa rito, hinihiling ko ang pagbubukas ng isang federal na pagsisiyasat upang siyasatin ang mga gawin ni Marcelo Tavares at ng kanyang mga kasabwat. Kinuha ng kaginhawahan ang silid. Mahigpit na niyakap ng mga bata ang kanilang ina. Umiti si Gabriel sa kanila at tumanggap ng sama-samang yakap, mahigpit, mainitinit, totoo. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang isa siyang ama. Si Luca Rojas, ang mamamahayag, ay sinundan ang lahat mula sa likuran ng silid. Nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang cellphone. Ipinadala ang pagtatapat. Naway manalo ang katotohanan. Nagpadala na hindi kilala. Sa labas ng hukuman, ang mga tao ay naghihintay ng sabik. Nang makita nila ang pamilya na umalis, nagsimula silang magpalakpakan. Ang ilan ay umiiyak, ang iba naman ay sumigaw ng mga salita ng suporta. Itinaas ni Gabriel ang kanyang mga kamay, ngunit hindi upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay ngunit upang ituro si Myrna. Ang tunay na lakas ng kwentong ito ay sa kanya. Sabi niya sa mga reporters, "Ginawa ko lang kung ano ang tama." Ginawa niya ang kinakailangan upang mabuhay. Si Myrna, na puno ng tubig ang kanyang mga mata, ay hindi nagsalita. Ngunit sa katahimikan na iyon, may puwersa na hindi kayang isalin ng mikropono. Makalipas ang ilang oras, sa tuktok ng terasa ng bagong bahay na inuupahan ni Gabriel, nagtipon ang pamilya para sa isang simpleng hapunan. Tamales, kanin, juice ng mangga. Nagtawanan ang mga bata, naglalaro at tumakbo mula sa isang gilid patungo sa kabilang panig ng may kalayaan. Lumapit si Myrna kay Gabriel. "Hindi ko akalain na magtatapos ang lahat ng ito." "Hindi pa ito tapos," sabi niya sabay ngiti. "Ngayon nagsisimula na talaga." Tumingin siya sa kanya, nalilito. "Ano?" Binuksan ni Gabriel ang isang maliit na kahon sa kanyang mga kamay. Sa loob, 4 na pinong singsing na pilak, isa para sa bawat bata, na may nakaukit na mga pangalan. "Hindi ko alam kung paano ako magiging perpektong ama. Ni ang perpektong tao. Ngunit nais kong gawin ito sa ating paraan. Isang hakbang sa isang pagkakataon. Tulad ng isang pamilya." Hinawakan niya ang mga singsing. Nagliwanag ang kanyang mga mata. "Pagkatapos ay magkasama tayo." At doon, sa ilalim ng kalangitan ng Mexico City, walang mas dakilang pamana kaysa sa bagong simula. 2 buwan na ang lumipas mula nang maganap ang paglilitis na nagpabago sa lahat. Sinundan ng lungsod ang mabangis na bilis nito, ngunit para kina Gabriel, Myrna at ang mga bata, ang oras ay lumipas sa ibang paraan mas magaan, mas naroroon. Si Gabriel, na malayo sa mga board meeting at corporate dinners, alam na ngayon ang mga pangalan ng mga guro ng kanyang mga anak, ang mga oras ng pageantsayo sa teatro sa paaralan, at ang paboritong lasa ng lahat sa ice cream maker sa paligid ng sulok. Ang dating lamig ay pinalitan ng isang bagong bagay, tunay na kagalakan. Ang bahay, bagamat disente, ay laging puno ng buhay. Kinanta ni Helena ang mga kanta na natutunan niya sa paaralan, nagsulat si Hugo ng mga kwento sa isang sirang notebook. Nagtipon si Hector ng mga laruan na may mga lumang bahagi, at sinabi ni Helosa na nais niyang maging ina ng 4 na anak tulad ng kanyang ina. Umalingaw-ngaw ang tawa sa mga silid. Sa kabilang banda, nanumbalik si Mira sa kanyang sariling lakas.
Ngayon siya ay bahagi ng isang proyektong panlipunan upang suportahan ang mga nag-iisang ina na tumutulong sa mga kababaihan na ipagtanggol ang kanilang sarili ng legal at emosyonal laban sa mga pang-aabuso sa sistema. Naging sanggunian ito. Nagbigay inspirasyon ito sa iba. Sinuportahan siya ni Gabriel sa lahat ng bagay, ngunit hindi niya sinusubukang pigilan siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naunawaan niya kung ano ang pakiramdam ng paglalakad sa tabi ng isang tao hindi sa harapan. Sa wakas ay naaresto si Marcelo Tavares at nadakip sa pagtatangkang tumakas patungong Panama. Inamin niya ang karamihan sa mga krimen at ibinigay ang mga pangalan, dokumento at maging ang mga dating kaalyado ni Fernando Montero, ang ama ni Gabriel. Bumaba ang net. Ang imperyo ay nagsimulang muling itayo sa mas malinis na pundasyon. Ang kumpanya ng Montero Group ay sumailalim sa mga panloob na pag-audit, ibinasura ang mga kahinahinalang pangalan at lumikha ng isang bagong pundasyon sa oras na ito na nakatuon sa proteksyon ng mga bata at integridad ng medikal. Ang pangalan ni Merena ang napili upang mamuno sa komite ng etika ng institusyon. Isang Sabado ng umaga, umupo silang anim sa mesa sa kusina na may dalang sariwang tinapay at mainit na tsokolate. Mahinang sumikat ang sikat ng araw sa bintana. Si Hugo, na may karaniwang pagkamausisa, ay nagtanong, "Dad, kung hindi nangyari ang lahat ng ito, hindi ba tayo magkikita?" Ngumiti si Gabriel at ipinasok ang kanyang kamay sa buhok ng anak. "Siguro hindi. Pero ang mahalaga, wala nang mawawala ngayon." Napatingin sa kanya si Merna at tahimik na naunawaan ng dalawa ang isa't isa. Ang buhay ay hindi perpekto at marahil ay hindi kailanman naging perpekto. Pero doon, sa simpleng bahay na iyon, tama ang lahat. Hindi dahil sa dugo. Hindi dahil sa pangalan. Pero sa bandang huli, pinili nilang maging pamilya.